Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay ang rematch sa pagitan ni Adrian Coriel at si Binati Nochinga. Sa bakbakan na ito nakataya ang IBF World Light Flyweight title. Fight schedule February 16, taong kasalukuyan. Doon po gaganapin ang bakbakan sa Mexico. Sa una nilang sagupaan, talo si Benedict Nochinga by second round knockout at naagaw ni Adrian Coriel ang IBF na hawak-hawak ni si Benedict Nochinga. Pero ngayon, naisbawian ni si Benedict Nochinga itong si Adrian Coriel. Katunayan, hindi na nga nagdaan pa sa tune-up fights itong si Benedict Nochinga. Diretso na siya mga kaibigan sa sagupaan kontra sa tumalo sa kanya na si Adrian Coriel. Ang katanungan dito, makabawi kaya itong si Benedict Nochinga? Kaya naman po mga kaibigan, maghahayag po tayo na sarili nating fight prediction and analysis. Pero bago natin yan simulan, mga kaibigan, inaanyahan ko po kayo na sana suportahan po yung ating munting channel sa pamamagitan po ng pag-like, pag-share at higit sa lahat sa pag-subscribe. Shoutout din po sa nag-request na gawa natin ng video ang bakbakan na ito. Walang iba kundi si Idol RJ Trahe. Maraming salamat po Idol sa patuloy mong pagsuporta at walang sawang pagsubaybay dito sa ating munting channel. Ngayon, alamin muna natin ang background ni Nochinga. Kahit nasabihin nating rematch ito, pero mas maganda na alam natin ang konti mga background sa magkabilang panig para magkaroon tayo ng idea. Doon sa comparison, magkaroon tayo ng referensya at siyempre mga kaibigan, kayo na sumabaybay, makakuha kayo ng idea kung sino ang papaboran nyo sa panalo kahit na rematch na lamang ito. Si Binati Nochinga ay may impresibong kartada na 12 wins with 9 wins coming by way of knockout. May isang talo ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanya nag-iisang talo, knockout ang kanya sinapit. May edad 25 anyos at ang height 5 foot and 5 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 75%. Huling na palaban, Nobyembre 4, 2023, Adrian Coriel. Talo si Nochinga sa kanunang pagkakataon sa isang masaklap na pagka-knockout po mga kaibigan. Na kung saan ang itinagal lamang nito ay second round. Pagdating sa eksperyensya, uri ng kinalaban ni si Binati Nochinga, mga kaibigan, marami-rami na rin itong nakalaban na Pinoy. 2019, Adam Yahaya, na kung saan pinaglalabanan nila ang bakanting IBF. Panalo si Nochinga by knockout sa first round. 2019, Sayabong Seyo, first defense niya ito, na kung saan panalo si Nochinga by technical knockout sa kasiyam na round. 2020, sa ating kabayan na si Ivan Soriano, panalo itong si Nochinga by 5th round knockout. 2021, nakalaban ulit ni si Benedict Nochinga ay isa sa ating kababayan, Christian Aranita. Third defense ni Nochinga, na kung saan naipanalo lamang ni Nochinga ang laban by unanimous decision, na kung saan doon nakatikim ng kanunang bagsak sa kanyang professional boxing career itong si Nochinga. 2022, nakalaban nito si Hector Calixtro, fourth defense sa kanyang titulo. Panalo si Nochinga by split decision. 2023, nakalaban niya ang ating kababayan na si Reggie Suganov. Fifth defense yun ni si Benedict Nochinga. Bagsak si Suganov sa first round pero napakaganda nang naipakita ni Kabayan, na kung saan nawi lamang sa unanimous decision or sa puntusan. Talo si Kabayan sa laban. So matagumpay ang panlima na napagdipinsa ni Nochinga sa kanyang IBF. 2023, isa sa huling buwan ng taon 2023, nakalaban nito si Adrian Coriel, na kung saan doon nakatikim po ng technical knockout or knockout sa ikalawang round itong si Nochinga po sa kanyang professional boxing career. Sa panig naman ni Adrian Coriel po mga kaibigan, ang boksigero ito ay may impresibong kartada din naman na 24 wins with 5 wins coming by way of knockout. May 4 na talo at may 1 tabla. Sa kanyang 4 na talo, natatalo lamang ito sa pamamagitan po ng puntusan. Edad 25 anyos, height 5 foot and 4 inches. Knockout ratio nito ay 20.83%. Pagdating sa stance, switch stance ito. Pwedeng orthodox, pwedeng southpaw, na kung saan puro epektibo. Mga kinalaban naman ni Coriel, isa sa nakalaban niya si Daniel Valladares, dating world champion po yan mga kaibigan. Oo. At marami pang iba na nakalaban ni Adrian Coriel na mga masasabi natin di kalibreng boksingero din.
Ngayon, dadako tayo sa skills ng dalawang boksingero. Si Benedict Chinga, all around boxer ito. Si Dan Correll naman, boxer puncher. So hindi po magkakalayo ang kanilang galawan. So doon sa ating comparison, mga kaibigan, pagdating sa height and disadvantage, mas matangkad po, mas mahabang galamay ni si Benedict Chinga ikumpara kay Adrian Correll. Pagdating sa knockout ratio, alamang na lamang si Benedict Chinga. Sa activity, parehong aktibo na dalawang boksingero. Talo sa kanunang pagkakataon si Chinga, panalo si Adrian Correll. Pagdating sa karanasan o eksperyensya, hindi na po magkakalayo. Pagdating sa skills, hindi rin po magkakalayo ang dalawang boksingero. Kung si Adrian Correll ay mag-pressure fighter style o siya ang abante, defensive style si Chinga. Kung si Chinga naman ang mag-pressure, defensive style naman si Adrian Correll. So dito mga kaibigan, napansin nyo kung sino ang lamang sa knockout ratio. Height and disadvantage. Na kung saan yun nga, may kalamangan si Benedict Chinga. Ngayon, sa dako na pagdadausan ng laban, mga kaibigan, sa dako naman na pagdadausan, ito po ay sa Mexico. Dayo si Benedict Chinga. Ano ang ibig kong sabihin? Kailangan magtrabaho ni si Benedict Chinga para makumbinsin niya ang mga hurado para hindi mauwi sa hometown decision kung magkaroon lamang ng dikit sa scorecard ang bakbakan na ito, mga kaibigan. So, dito naman po sa kanilang laban, sa unang nilang paghaharap, palitan lang sila ng pressure fighter style o abante, atras. Palitan lang dahil hindi po magkakalayo ang kanilang galawan. Pero sa power, yun nga, power at sa height and disadvantage lamang po si Chinga. Okay, dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Prediction ko dyan, Adrian Correll by technical knockout or knockout. Kung sakaling mawi sa puntusan, may laban si Correll pero mas malaki ang tsansa ni si Benedict Chinga. Okay, paliwanag ko muna kung bakit technical knockout ulit ang aking pahayag or prediction para sa laban ni Adrian Correll. Pwede kasing maulit lamang ang nangyari sa una nila pagharap, mga kaibigan. Pinakamatagal na round dyan para kay Adrian Correll sa pag-knockout ni si Benedict Chinga is 5th round. Dahil sa una nila pagharap po, mga kaibigan, hindi po gaanong ang first round kasi, tikiman pa yan, sukatan pa yan. Hindi pa sila nagka-sukatan talaga ng husto sa kanilang karunungan sa boxing po, mga kaibigan. Kumbaga sa pautakan, naunahan si Benedict Chinga. Kaya dyan, mga kaibigan, once na aabot sa 5th round pataas, yun ang pinakachansan ni si Benedict Chinga. Bagamat, dihado na dito si Benedict Chinga sa laban dahil nga sa kanyang pagka-knockout po, mga kaibigan. Isa sa major na disadvantage ni si Benedict Chinga sa ngayon ay ang kanyang pagkatalo sa kaunang pagkakataon na kung saan brutal ang kanyang pagka-knockout. Dahil hindi lahat ng atleta o boksingero nakarecover sa ganitong sinapit. Ang iba kasi, mga kaibigan, undefeated, nag-world champion, natalo by knockout. At yun na, nag-comeback fight. Pag-comeback fight, nagbago ang galawan. Nasunod-sunuran ng talo hanggang sa nawi sa pagre-retiro. Yun ang isa sa ikinatatakot ko dito sa panig ni si Benedict Chinga, which is major problem yan para sa kanya dahil ang pinakakalaban ni si Benedict Chinga bukod kay Adrian Correll ay ang kanyang sarili. Kasi hindi ito nag-tune up. So ibig sabihin, mga kaibigan, di natin alam kung wala ba itong ininda na phobia. Ano ba ang phobia para sa sports ng boxing? Pagka ang isang boksingero tatamaan or may iniindang phobia, apektado ang kanyang galawan, kabuhan ang kanyang performance, maapektuhan po, mga kaibigan, dahil magkakaroon ito ng takot. So kailangan ni si Benedict Chinga tapang, yung buo ang loob. At nang sa ganun, hindi niya iindahin yung kanyang sinapit sa una nilang paghaharap at makapag-isip siya ng strategy kung paano siya makalamang kay Adrian Correll. Which is questionable pa yan sa ngayon dahil po hindi man lamang siya nag-tune up. Pero this is boxing, anything can happen. Hindi porkit naging dihado ngayon si Benedict Chinga dahil sa kanyang pagkatalo, dahil yun lang naman talaga ang kung saan siya naging dihado. Oo.
sa pagka-knockout lang naman talaga mga kaibigan. Doon siya dihado. Dahil sa physical na appearance, maraming kalamangan si Benatino Chinga. Maraming kalamangan. So, dyan mga kaibigan, kung sakaling hindi ininda ni Benatino Chinga ang pagka-knockout niya sa kanunang pagkakataon, pagkatalo niya, na kumbaga naka-move on na agad siya mga kaibigan, delikado si Curiel dito na matalo by knockout din po mga kaibigan. Pero dahil sa questionable pa yan mga kaibigan, dahil hindi natin nakitang nag-tune fight nga itong si Chinga, pinakamatagal na round para kay Adrian Curiel para i-knockout si Benatino Chinga, 5th round. Ngayon, paglagpas ng 5th round po mga kaibigan, na kung saan hindi magawa o hindi pa nagawa ni Adrian Curiel na i-knockout si Benatino Chinga, doon magkakaroon ng tsansa si Benatino Chinga. Dahil sa loob ng 5 round po mga kaibigan, imposible na hindi po makuha ni Benatino Chinga ang tamang adjustment sa galawan ni Adrian Curiel. At doon din po magkakuha ng idea o pamamaraan itong si Benatino Chinga kung paano niya i-handle ang galaw ni Adrian Curiel, na kung saan gamit ang height and reach advantage, power at skills itong si Benatino Chinga, pwede siyang makalamang sa puntusan. Pero kinakailangan talaga ni si Benatino Chinga na makalamang ng husto dahil dayo siya. Oo, kailangan niya yun. At higit sa lahat, kung gusto niyang manalo, talaga na wala na pagdidibatihan pa ang mga fans, maging ang kanyang kampo doon sa mga hurado, i-knockout niya si Adrian Curiel sa laban. Mga anong round kaya pwedeng magawa ni si Benatino Chinga itong si Adrian Curiel na i-knockout? Anong round kaya? Siguro mga kaibigan, doon na yan sa last quarter na sa kanilang bakbakan po mga kaibigan. Posibleng isang suntok din ni si Benatino Chinga ay makapagpatama kay Adrian Curiel na sanahin ang pagbagsak nito, or pag malas-malasin pa ay makapagpa-knockout si Benatino Chinga dahil sa power nito. Dahil itong si Adrian Curiel, bagamat hindi pa ito nakatikim po ng talo by knockout, pero may mga laban ito na nagugrugi. May mga laban ito na sampirig siya nung tinamaan sa panga. Paano kung si Benatino Chinga ang makapagpatama na kung saan napakataas po na knockout ratio nito? So, may tendency na makuha nga ni Benatino Chinga ang panalo by knockout din. At ito po ay boxing. This is boxing. Anything can happen. Hindi porkit sa sitwasyon ngayon ni Benatino Chinga ay naging dihado siya, ay talo na kaagad. Tandaan natin na may mga kalamangan si Chinga sa power, sa height and disadvantage, sa skills din, may laban siya. So may tendency yan na makabawi talaga mga kaibigan. Ang problema nga lamang kasi Benatino Chinga dito ay ang pagkatalo niya by knockout sa kanong pagkakataon, na maulit-ulit ang sinasabi ko na yun nga mga kaibigan, questionable pa kung siya ba'y nakamove on na, kung wala bang inindang phobia ang boksingerong ito. Dahil once na may phobia, tiyak magbabago ang kanyang galawan at delikado na matalo ulit sa bakbakan. Oo, kaya naman po mga kaibigan, abangan natin, at sa tingin ko dapat subaybayan ng mga Philippine boxer na nasa light flyweight division ang bakbakan na ito, dahil hindi malayo na isa sa ating kababayan ang mapapalaban din dito sa light flyweight division, lalo na dyan sa IBF, na kung saan maraming Pinoy dito sa lower division na ito mga kaibigan. Hanggang dito na lamang ito, Kandong Sports PH. Maraming salamat po.